gagawin na adjustment sa iyong paggastos at kailangan mo rin magkaroon ng pasensya dahil mahabang panahon ang kailangan para magtagumpay ka sa pag-iipon. At pangalawa ay naman lang sa pagiging curious. Ang ating curiosity ay magkakapit sa atin sa bagong kaalaman at bagong mga iilang tanong ng taong curious at gusto ng quality. Ay ano kaya ang ginagawa ng yaman? Hindi ginagawa ng hirap. Ano kaya ang ibang pamamaraan sa pag-iipon? Paano ko kaya mapapalaki ang ating income? Magkano kaya ang kinakailangan? Ang simplang dun mo diha. Kung constant natin tinatanong ang ating sarili tungkol sa mga mahahalagang bagay, magbibigay din ito ng magandang epekto sa ating ugali at desisyon na gagawin, which is kinakailangan natin sa pagkamit ng magandang resulta. Kaya sa halip na magkunwari na alam mo na ang lahat ng bagay, manatili kang humble at tanggapin na marami ka pang dapat matutunan. Grumpy Joe. Joe. Number 3. Mga taong hindi binibigyang halaga ang kanilang oras. Ang pagsasayang ng oras ay isang pag-uugali na makikita natin sa mga mahihirap na tao. Ginagamit nila ito para libangin ang sarili sa mga bagay na sumisira ng kanilang productivity. Di bali na naisasakripisyo nila ang kanilang kinabukasan sa panandaliang kasiyahan sa ngayon. Sinabi ni Charles Darwin na a man who dares to waste 1 hour of time has not discovered the value of life. Madali lang tayo madistract kung wala tayong goal at kapag hindi natin alam ang ating priority. Katulad na lang ng pag-iipon, mahihirapan tayong mag-ipon kung wala tayong intensyon na gawin ito at kung hindi ito ang unang bagay na ginagawa natin pagkatapos natin matanggap ang ating sahod. So kung kailangan mong gumawa ng goal at alamin ang iyong priority Paycheck to araw-araw, paycheck. bakit hindi ito ang pumo na ginagawa ng karamihan? Hindi kasi magkapareho ang lahat ng gawain. Meron itong dalawang uri. Una ay ang urgent. Ito yung mga bagay na nangangailangan ng ating atensyon. At pangalawa ay ang important. Ito naman yung mga bagay na magbibigay ng magandang impact sa iyong goal. Ang confusion sa dalawang uri ng gawain na ito ay ang dahilan kung bakit karamihan sa atin ay patuloy na nagsasayang ng oras. Ang time management matrix ni Stephen Covey ay isang mahalagang tool para malaman mo ang mga bagay na dapat mong gawin at para magamit mo rin ng maayos ang iyong oras. Sa kanyang time management matrix, meron itong 4 na kwadrat. Nahahati rin ito sa urgent, not urgent, important, and not important. Ang gawain sa quadrant 1 ay important at urgent kung kailangan ito ng immediate response. At halimbawa na dito ay yung family emergency at tawag ng impulse. Sa quadrant 2 naman ay important pero hindi urgent. Mag-focus ka sa quadrant na ito dahil ang mga gawain dito ay ang pag-produce ng long-term result. Mga halimbawa ng gawain dito ay ang paggawa ng plano na mayroong kinalaman sa iyong goal. Sa quadrant 3 naman ay urgent pero hindi important. Dito madalas napapasok ang mga distractions. Urgent lang siya pero hindi mahalaga. Kagaya ng pagkikipag-usap sa isang kaibigan tungkol sa usapin na wala namang kinalaman sa iyong goal. At sa quadrant 4 naman ay ang not urgent at not important. Ang gawain sa quadrant na ito ay hindi mo dapat gawin dahil pagsasayang lang ng oras sa mga ito at wala rin itong kinalaman sa iyong goal. So ang sweet spot ng time management matrix ni Stephen Covey ay ang quadrant 2, important but not urgent. Ang mga gawain dito ay mayroong pananaw sa iyong long-term achievements. Mga halimbawa na dito ay ang pag-iipon at pag-exercise. Kahit hindi urgent o nangangailangan ng madaling atensyon at pag-iipon, kailangan mo pa rin itong i-prioritize dahil mahalaga ito at malaking pakinabang ang maibibigay nito sa iyo sa hinaharap. Ganun din sa pag-exercise. Mahalaga ito sa iyong kalusugan kahit hindi ito urgent. So ang dapat mong gawin para magamit mo yung maayos sa iyong oras ay una, alamin mo ang iyong goal. At pangalawa ay gawin mo palagi ang mga bagay na magbibigay contribution sa pagtupad ng iyong goal. Gamitin mo rin ang time management matrix ni Stephen Covey bilang isang tool para madali mo malaman ang iyong priority. Mga taong hindi marunong humawak ng pera. Normal na sa ating mga Pinoy ang hindi magkaroon ng malawak na karunungan sa paghawak ng pera. Hindi kasi tayo maagang na-expose sa mga usapin o pinansyal. Hindi rin itinuturo sa mga eskwelahan ang financial literacy at boring ang takot ng pera. Pero kahit hindi tayo maaga naturuan sa tamang pamamaraan sa paghawak ng pera, hindi pa huli ang lahat para magbago at ayusin ang ating financial situation. Ang ating financial success ay nagsisimula sa ating kakayahan na mag-manage ng pera. Hindi lahat ng tao mahirap ay
maliit ang kinikita. Sa katunayan, maraming mga Pinoy ang kumikita ng malaki pero napakalaki rin ang kanilang utang. The more na malaki ang kanilang income, malaki rin ang kanilang expenses. At ang ganitong cycle Expenses. ay ang nagdadala sa kanila sa kahirapan. Ang pagiging mayaman na mahirap ay isang mindset. Kahit kumikita ka lang ng minimum na sahod buwan-buwan, as long as na-manage mo ito ng maayos, yung meron kang nag-iipon ng kasya mo o ng pera, masasabi natin mayaman ka. Dahil ikaw ang nagpupuntrol sa iyong pera at wala kang utang na binabayaran. So ano ba ang tamang pamamaraan sa pagmamanage ng pera? Una ay dapat gawin mong goal na 10 to 30% ng iyong income ay mapupunta sa savings at ang natira ay mapupunta naman sa iyong mga pangangailangan o expenses. Ang iyong expenses ay nakalaan sa ngayon at ang iyong ipon naman ay nakalaan para sa iyong kinabukasan. Pero kahit goal natin lahat ang magpag-ipon ng pera at paulit-ulit na rin tayo nakakatanggap ng ganitong financial advice, marami pa rin sa atin ang problema at hirap makapag-ipon. Kaya pangalawang aksyon na gagawin mo ay gumawa ka ng budget kung mag-work sa iyo. Mahalagang gumawa ka ng budget dahil dito mo mag-monitor ang iyong pattern sa paggastos. At isa rin itong opportunity na magawan mo ng improvement ang iyong financial situation. At pangatlong sangkap sa tamang paghawak ng iyong pera ay dapat ma-develop mo ang magkaroon ng pasensya. Kung sa mga mayayaman na tao ay merong ganitong pag-uugali. Kapag meron silang gustong bilhin, pinag-iisipan muna nila ito ng mabuti at pinag-iipunan. Hindi yung bibili ka agad at kung walang pambayad ay gagamit ng utang. Marami sa mga kababayan natin ang stuck sa rat race at hindi nagkaroon ng financial freedom. Yun ay dahil sa ganitong pag-uugali. Kaya kung ayaw mo matulad sa mga taong patuloy na naghihirap, maging wais ka sa paghawak ng iyong pera. Ipunin mo ang 10 to 30% ng iyong income, gumawa ka ng budget, huwag magpadalos-dalos sa pag-acquire ng mga bagay. Number 5. Mga taong utang talaga. Alam na natin lahat kung ano ang crab mentality. Ito ay isang negatibong pag-uugali na nagmumula sa inggit. Ang mga taong may ganitong mentality ay merong negatibong reaksyon o pananaw para doon sa mga taong mas angat sa kanila. Sa tingin nila ay wala ng opportunity na magtitira sa kanila dahil inangkin na ito ng iba. Normal lang na maging competitive tayo sa iba. Maganda yun ang mindset dahil active tayo sa paggawa ng improvement. Pero ang ugaling nanghihila ka ng tao pababa ay hindi mabuting solusyon kung gusto mong umangat. Dahil kung ayaw mo sa mga taong successful, may naiipon at mayroong malusog na pangangatawan, paniguradong hindi mo rin makukuha ang kanilang nakamit. Kaya kung ayaw mo maghirap habang buhay, napakabuting meron kang suporta at positibong pananaw sa mga successful na tao. Tanungin mo rin ang iyong sarili kung ano kaya ang ginagawa nila na hindi ginagawa ng karamihan. Anong sakripisyo at mga pagsubok ang kanilang maranasan bago sila nagtagumpay. Kailangan mo rin gawing inspirasyon ang tagumpay ng iba para magpapatuloy sa pagtupad ng iyong mga pangarap. In the long run, pareho kayong successful at nagagawa nyo ang mga bagay na gusto nyong gawin. So in summary, ang 5 pag-uugali ng mga taong mananatiling mahirap habang buhay ay number 1, takot mabigo. Number 2, alam ang lahat ng bagay. Number 3, hindi binibigyang halaga ang oras. Number 4, hindi marunong humawak ng pera. At number 5, mga utak talangka. Sa 5 pag-uugali na pinalakay natin ngayon, alin sa mga ito ang pinakaayaw mong mangyari sa iyong sarili at bakit? Magbigay ka ng comment sa ibaba. Sana ay may natutunan ka sa video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos namin. I-like, mag-comment at i-share mo na rin ang video ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood. Sana ay magtagumpay ka. Leland San Simon San Fernando. Aray ko. Magkaiba tayo ng sitwasyon sa buhay. Yung iba sa atin ay meron ng trabaho at kumikita ng sapat na halaga. Yung iba naman ay nag-uumpisa pa lang sa kanilang karir. Yung iba ay meron ng naiipon at meron na rin negosyo. Samantalang yung iba naman ay merong utang na binabayaran. Pero kahit magkaiba tayo ng sitwasyon, magkapareho lang tayo ng goal. At yun ay ang magkaroon ng maginhawang pamumuhay at malayo sa stress na dulot sa kawalan ng pera.
Kung gusto mong makamit ang iyong financial goals pero wala kang ideya kung saan at paano magsimula, isang bagay lang ang kailangan mong paglaanan ng atensyon at ang bagay na yun May ay ang dalawang kabayan pagbubuhay sa nakasakay. paghawak ng pera. Huwag mo munang isipin kung paano i-increase ang iyong Harness income horse kung racing. nagsisimula Mga ka pa lang. racing pala yun. Kailangan mo munang unahin ang pagbuo ng disiplina sa mabuting paghawak ng iyong pera. Lalaki Ang ng disiplina na tinutukoy ko dito ay ang hindi paggastos ng katumbas sa Ulilan iyong Bridge. income, ang paggawa ng monthly budget para mamonitor mo ang iyong spending pattern at ang habit ng pag-iipon muna bago gumastos. Marami sa atin ay na-underestimate ang mga maliliit na bagay. Hindi tayo nag-iipon dahil maliit lang ang ating kinikita. Nangungutang tayo Yes, dahil tama. maliit lang naman ang monthly payments at interest. Pero ang hindi lang natin alam, ang mga maliliit na bagay kapag pinagsama-sama ay kayang magbigay ng malaking impact. Kung iniipon Yes. mo ang 30% ng iyong income, marahil ay hindi mo pa ito maa-appreciate sa ngayon. Pero kung palagi mo itong ginagawa sa loob ng 10 taon, malaking tulong ang kaya nitong ibigay sa iyo. Kaya kung gusto mong maayos ang iyong sitwasyon sa kapirahan, huwag mong maliitin ang mga simpleng bagay. Kahit pakiramdam mo na mabagal ang iyong pag-unlad at parang wala namang nangyayari, magtiwala ka lang at magpatuloy sa iyong Magtiwala ka lang. Kaya naman sa video natin ngayon, tatalakayin natin ang 7 hakbang sa pagyaman. Ang topic natin ngayon ay hango sa konseptong pinasikat ng personal finance expert na si Dave Ramsey. Ito ang kanyang tinatawag na 7 baby steps. Ang goal dito ay para masolusyonan ang iyong problema sa kapirahan, para mabayaran mo ang iyong mga utang, makapag-ipon ka ng pera, at higit sa lahat, para ikaw ay yumaman. Pero bago tayo magsimula, nais ko munang special shoutout ng kapatid nating si Millionaire in You dahil katulad ng channel natin, nagbibigay rin siya ng content na magbibigay sa iyo ng ideya at inspirasyon para magtagumpay ka sa buhay. Kung hindi mo pa napanood ang kanyang mga videos, ay highly recommend na panoorin mo dahil marami kang matututunan at makukuhang mahahalagang aral sa kanya. Bisitahin mo lang ang kanyang channel at mag-subscribe ko na rin. Hanapin mo na lang ang link na ilalagay ko sa description ng video ito para direkta ka nang mapupunta sa kanyang channel. Maraming salamat. Step 1. Mag-ipon ka ng 50,000 pesos bilang panimula sa iyong emergency fund. Sa panahon ng emergency, wala nang mas mahalaga pa sa pera. Pera ang magsisilbing tulay sa solusyon ng iyong problema. Kaya bago pa dumating ang isang sakuna, napakabuting handa ka at meron ka ng perang na itatabi. Ang 50,000 pesos ay hindi para sa entertainment o para bumili ng bagong iPhone. Ang perang ito ay nakalaan lamang sa panahon ng emergency. Kung sakaling nabutas ang tulong ng iyong bahay at kailangan na itong ayusin, magagamit mo ang small percentage ng iyong 50,000 pesos. Kung sakaling ikasakit ka naman at kailangan mong magpa-check up sa doktor at bumili ng gamot, matutulungan ka ng iyong 50,000 pesos na malayo sa pagkakaroon ng utang. Alam ko na hindi masyadong malaki ang 50,000 pesos sa taas ng presyo ng mga bilihin ngayon, pero malaking tulong na ang kayang ibigay ng halagang ito. Kaya naiintindihan ko kung bakit ito ang unang suggestion ni Dave Ramsey sa kanyang 7 baby steps. Maraming paraan kung paano makapag-ipon ng 50,000 pesos at isa na sa mga epektibong paraan ay ang paggawa ng budget. Dahil ang katotohanan, hindi ka makakapag-ipon kung gumagastos ka ng katumbas sa iyong income. Mas mainam na iluto mo o i-minimize ang paggastos sa mga maliliit na bagay. Maghanap ka rin ng ekstrang mapagkikitaan at mag-stick ka lang sa iyong budget. Ang dahilan kung bakit karamihan sa mga taong nagtatagumpay sa pag-iipon ay gumagawa ng budget, yun ay para meron silang awareness sa mga bagay na kanilang pinagagastusan at para mabigyan din nila ng proteksyon ang kanilang ipon. Kapag nakaipon ka na ng 50,000 pesos, kailangan mo namang malaman ang solusyon sa isang bagay na madalas pinoproblema ng karamihan. Step 2. Bayaran mo lahat ng iyong utang. Hindi lahat ng utang ay magkapareho. Merong mga utang na makakatulong sa atin na bumuo ng asset at meron namang mga utang na laging nagpapahirap sa atin. Ito ang pinagkaiba sa good debt at bad debt. Ang mga mayayaman ay gumagamit ng good debt. Nanghihiram sila ng pera sa mga lender at bangko para gawing kapital sa kanilang negosyo. Ang kagandahan sa ganitong uri ng utang ay meron itong tax advantage. Mababa lang ang interest at mabubuo mo rin ang iyong asset na kayang magbigay sa iyo ng income sa hinaharap. Samantalang ang bad debt naman ay utang na walang maitutulong sa growth ng iyong finances.
Ito yung uri ng utang na ginagamit para mag-issue o mag-acquire ng liabilities. Kaya kung conscious ka na sa masamang epekto ng consumer debt at gusto mo na itong mabayaran lahat, merong epektibo method si Dave Ramsey kung paano mo ito malulutas. Ang method na ito ay tinatawag niya na debt snowball. Meron itong 4 na steps na kailangan mong sundin para magamit mo ito ng maayos. Ang unang step ay i-arrange mo lahat ng iyong utang mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki at huwag mo munang alalahanin ang interest ng mga ito. Halimbawa, meron kang utang sa credit card na 10,000 pesos, sa iyong kapatid o kamag-anak na 20,000 pesos, at sa car loan na 100,000 pesos. Pagkatapos mo ilistahan Harley Davidson. Ayun na. Bang! Independente. Credit card loan ay 2,000 pesos. Hindi ko mabasa. Sa family loan naman ay 3,000 pesos at sa car loan ay 5,000 pesos. Kailangan mo lang sundin ang minimum na pagbabayad sa mga ito. Independente Maliban yata sa yan. una mong utang. Club nila. Step 3 sa snowball method ay dagdagan mo lang yung minimum na Chicken bayad sa iyong Joy sa pinakamaliit McDo. na utang Aray ko. hanggang sa mabayaran mo na ito. Sa halip na magbabayad ka lang ng 2,000 pesos buwan-buwan sa iyong credit card loan, dagdagan mo ito ng 2,000 pesos kung maaari. Ito ang unang magkalaban, kaya kailangan mo ito. Shout out kay Genesis. Pasok. Bang, bang. Genesis, oh. Genesis Transport Service. Ay gamitin mo ang parehong minimum payment sa dating utang at inagdag mo Nalog-nalog, ito ah. sa susunod. Ito ang ibig kong sabihin. Kahit nabayaran mo na ang mga utang sa credit card, kailangan mo magkunwari na nagbabayad ka pa rin dito at inagdag mo ang parehong monthly payment sa pagbabayad ng iyong family loan. At ulitin mo lang ang parehong proseso hanggang sa pagbayaran mo na lahat ng iyong utang. Alam natin lahat kung gaano kabigat sa Bye-bye. magkaroon ng malaking utang. Kaya Bye-bye. kung mabayaran mo na ito lahat gamit ang snowball method, handa ka nang gawin ang step 3 na ating baby steps. Step 3. Mag-ipon ka para sa iyong 70 emergency minutes fund. na. Kung nakapagtabi ka na ng Bye. 50,000 pesos at kung tapos mo na rin bayaran ang iyong mga utang, huwag ka munang mag-relax dahil meron kang bagong responsibilidad na dapat gampanan. Sige. At ang responsibilidad mo Go ay ahead. ang mag-ipon ng katumbas sa iyong 3 to 6 months na living expenses. Gamitin mo ang Alright. parehong halaga na pinabayad mo sa iyong mga utang dati para maipon mo sa iyong emergency fund. Ang dahilan kung bakit kailangan mo itong gawin, ito ay para meron kang Yun, perang oh. magagamit sa mga XR, hindi inaasahang XR, pasok. pangyayari at para hindi ka na rin magkakaroon ulit ng Diba? utang. Para malaman mo naman kung magkano ang dapat mong ipunin sa iyong Wey, emergency fund, panes. kailangan mo lang alamin ang Panes, monthly boy, expenses panes. at i-multiply ito ng 6. So kung May isa pa. halimbawa gumagastos ka ng Wey, 25,000 BMW, pesos pasok. buwan-buwan multiplied by 6, kailangan mo mag-ipon San ng Simon. 150,000 pesos. San Fernando Dapat lang ang tayo perang exit mga ito buddy. ay liquid o meron kang madaling access dito sa kahit anumang oras mo gusto. Huwag mo itong ilagay sa isang investment o itang deposit sa bangko dahil ang purpose ng perang ito ay para lamang sa emergency. May Step 4, lalakas pa ba i-invest mo yan? ang 15% ng iyong income para sa retirement. Kung umabot ka na sa step 4 ng baby steps, magpasalamat ka sa iyong sarili dahil nagawa mo ang mga bagay na hindi kayang gawin ng karamihan. Meron ka nang naiipon na 50,000 pesos para sa iyong emergency fund, nabayaran mo na lahat ng iyong utang, at meron ka na rin naiipon na katumbas sa iyong 6 months na living expenses. Yeah. So ang mahalagang tanong ngayon ay ano na ang gagawin mo? Ano na, Kailangan mo Kuya namang Kim? pagplanuhan kung paano magkaroon Ano ng na, magandang Kuya kinabukasan. Kim? Wala nang ibang panahon kung kailan mo ito dapat simulan, kundi ngayon lang. Sinabi ni Dave Ramsey na i-invest mo ang 15% ng iyong income para sa iyong retirement. Pwede mo itong i-invest sa isang negosyo, sa stock market, bonds, mutual funds, at iba pang mapagkakatiwalaan na investments. Isa sa mahahalagang dahilan kung bakit kailangan mong pagplanuhan ng maaga ang iyong retirement, ito ay dahil sa katotohanan na hindi tayo mananatiling bata. Kung 65 years old ka na at walang trabaho, Yes. napakabuting meron kang Tumatanong perang yung train natin, magagamit sa iyong pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi yung tumatawag Banat, ka Col, sa banat. iyong anak Col, sa Col, Col, banat, kailangan mo ng Col. pera. Isa ito sa mga dahilan May kung lalakas bakit pa ba marami yan, sa ating Col? mga Pinoy ang hindi umaasenso. San Simon, Kapag exit. mayroong trabaho ang anak, binibigay ang malaking percentage ng kanilang sahod sa kanilang mga magulang at pamasahe at konting cash lang ang natitira para sa kanila. Wala namang masama kung gusto mong tumulong, lalong-lalo na sa iyong mga magulang. Pero
kailangan mo rin bigyan ito ng limitasyon at magpabigay para sa iyo kinabukasan dahil kapag hindi natigil ang ganitong cycle, darating ang araw na aasa ka rin sa suporta ng iyong mga anak at ang iyong mga anak naman ay aasa rin sa suporta ng kanilang mga anak. Sa halip na paabante, paatras ang naging direksyon ng iyong sitwasyon. Kaya kung ayaw mong mangyari ito sa hinaharap, simulan mo nang ipunin ng 15% ng iyong income ngayon at ilagay ito sa isang investment. Step 5. Mag-ipon ka para sa college fund ng iyong mga anak. Tama. Katulad ng mag-iipon para sa iyong retirement, kailangan mo rin pagplanuhan ng maaga ang edukasyon ng iyong anak. Pero kung wala ka pang anak sa ngayon, pwede mong i-skip ang parting ito at mag-proceed sa next step. Mahalagang mabigyan mo ng magandang edukasyon ang iyong anak para magkaroon sila ng karunungan at mabuting pangunawa sa mga mahahalagang bagay. Ang magandang edukasyon ay magbibigay rin sa iyo ng chance na makapasok sa trabahong may malaking sahod at opportunity para ma-develop mo ang magkaroon ng valuable skills at stable na income para mabilis kang makaipon. Marami pang dahilan kung bakit mahalaga ang edukasyon, kaya napakabuting pagplanuhan mo ito habang maaga pa. Pwede mong ipunin ng 10% ng iyong income buwan-buwan. Halimbawa, kung ang edad ng iyong anak ngayon ay 10 years old at ang iyong income buwan-buwan ay 25,000 pesos, makakaipon ka pa ng 30,000 pesos taon-taon at total of 340,000 pesos naman yun bago siya tumuntong ng college. Malaking tulong na ang halaga nito para magkaroon ng degree ang iyong anak. Step 6. Bayaran mo ng maaga ang iyong housing loan. Lahat tayo ay pinapangarap ang magkaroon ng sariling bahay. Ito ang madalas nating sagot kung tinatanong tayo tungkol sa ating goal. Pero hindi rin natin maitatanggi na ang magpagawa ng bahay ay hindi basta-basta dahil sa mahal ng materialis, mataas na presyo ng lupa at labor cost. Mahabang panahon pa ang kinakailangan natin bago natin ito mapag-iipunan. Kaya common decision ng mga tao para mabuo o mapili ang dream house nila ay nangyayari sila ng pera. Ito yung tinatawag na mortgage. Nangihiram ka ng pera sa isang lender para mag-acquire o bumili ng isang property. Ang mortgage ay may tuturing mo ng kaibigan kapag nagamit mo ito ng maayos. At kapag hindi, ito rin ang pinakamatinding kalaban ng iyong bulsa. Kaya mainam na pag-isipan mo muna mabuti kung afford mo ba ang mga utang. At kapag meron ka ng mortgage ngayon at kaya mo namang dagdagan ang iyong monthly payment, mas mabuting gawin mo ito para mabilis mong mabayaran ang iyong utang at mapapaikli mo ang panahon ng pagbabayad. Step 7. Yumaman at magpahahi. Ngayong wala ka ng utang na binabayaran, meron ka ng pera sa iyong emergency fund, meron ka na rin naiipon para sa college tuition ng iyong anak, at meron ka na rin pera sa iyong retirement, kailangan mo namang i-extend ang iyong yaman sa pamamagitan ng pagbibigay. Pwede kang mag-donate sa paborito mong charities, mag-donate sa simbahan, hindi kaya ay mamili kayo ng pagkain sa mga street children. Napakagaan sa pakiramdam kung tumutulong ka sa iyong kapwa at hindi lang ito basta statement. Dahil meron lang nagawang pag-aaral na kapag tumutulong ka sa ibang tao, ay magiging healthy ka, magiging masigla, at na-appreciate mo rin ang iyong sarili. Sinabi ni Andrew Carnegie na wealth is not to feed your egos, but to feed the hungry and to help people help themselves. Si Andrew Carnegie ay ang pangalawa sa pinakamayamang tao sa kasaysayan. Pagkatapos ng binenta ang kanyang kumpanya ni JP Morgan noong 1901 sa halagang $480 million, ibinahagi niya ang malaking percentage ng perang ito sa charity. And isa sa mga sekreto ng kanyang tagumpay ay ang pagbabasa ng libro. Tumulong siya sa pagpapagawa ng 3,500 public libraries sa Amerika at sa ibang bahagi ng mundo. Tumulong din siya sa pagpapaunlad ng edukasyon at malawak na pagsasaliksik sa mga bagay na merong kinalaman sa science. Marami pa siyang nagawa at naitulong sa mga tao at siya na siguro ang taong may pinakamalaking na ibahaging yaman sa ating kasaysayan. Kahit hindi mo kasunyaman si Andrew Carnegie, hindi pa rin imposible para sa iyo ang magbahagi ng tulong sa iba. So ang 7 baby steps na pwede mong gawin ngayon para makaipon ka na ng pera at mabayaran lahat ng iyong utang ay number 1, mag-ipon ka ng 50,000 pesos bilang panimula sa iyong emergency fund. Number 2, bayaran mo lahat ng iyong utang. Number 3, mag-ipon ka para sa iyong emergency fund. Number 4, i-invest mo ang 15% ng iyong income para sa retirement. Number 5, mag-ipon ka para sa college fund ng iyong anak. Number 6,
bayaran mo ng maaga ang iyong mortgage. At number 7, magbahagi ka ng tulong sa iba. Nais ko magpasalamat sa iyo sa paglaan ng 14 oras sa panunood ng aming video. Huwag mong kalimutang mag-iwan ng like at mag-comment ng iyong mga natutunan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka. Oh yeah. Sana ay magtagumpay ka. Nasubukan mo na bang mapunta sa isang sitwasyon na hindi mo gusto? Kung nagkaroon ka ng problema tapos napaisip ka na kung meron lang sana akong sapat na pera ngayon, Yes. mabilis ko lang itong Go. masusolusyonan. Karamihan sa atin ay alam na ang problema ay hindi nawawala. Mangyayari at mangyayari ito. Hindi lang tayo sigurado kung anong klase ng problema ang darating sa ating buhay at kailan ito mangyayari. Basta alam lang natin na hindi nawawala ang problema dahil komplikado ang mundo at wala tayong control sa kung ano ang posibleng mangyari bukas. Yes. Mapabata man o matanda Oo, ay oo. pareho nakakaranas ng problema. Isipin mo na lang noong bata ka pa. Siguro ay isa sa madalas mong pinoproblema ay kung paano makakuha ng mataas na grades o kung paano maging katanggap-tanggap sa iyong mga kaklase. At ngayong matanda ka na, ang common na pinoproblema mo naman ay kung paano makahanap ng magandang trabaho, kumita ng malaki, at makabili ng mamahaling bagay para magkaroon ng mataas na status sa lipunan. Dito natin maiintindihan na habang tumatakbo ang panahon, hindi nawawala ang problema, kundi nag-i-evolve lang ito o nagbabago ng anyo. Lahat tayo ay nakakaranas ng iba't ibang pagsubok sa buhay. At merong isang bagay na hindi nawawala o unang bagay na madalas natin iniisip sa tuwing nagkakaroon tayo ng problema. Yes, ang bagay na yon ay pera. Halos lahat ng mga pagsubok na ating kinakaharap ay palaging connected sa pera. Tulad ng Yes. merong nagkasakit sa inyong pamilya at kailangan ng malaking halaga para sa pagpapagamot. Nawalan ka ng trabaho, huminto ang daloy ng iyong income, pero patuloy pa rin ang iyong paggastos dahil kailangan mong kumain at mag-survive. Nasira ang isa mong gamit at kailangang ipaayos. At nagkaroon ng kalamidad, pandemic, lindol, bagyo at magbaha. Kahit gaano pa kaliit ang halaga na kailangan mo sa panahon ng emergency, kapag hindi mo ito napaghandaan, ay magdudulot pa rin ito ng problema. Dahil sa halip na haharapin mo na lang ang nangyari, problemahin mo pa kung saan ka kukuha ng pera. Paano kung mahiyain ka at wala kang lakas ng loob na manghiram ng pera sa iyong mga kakilala? O paano kung ang mga kakilala mo mismo ay wala ring pera? Kaya ang resulta ay patong-patong na problema at matinding stress. Kaya kung gusto mong protektahan ang iyong sarili sa hinaharap at malayo sa pagkakaroon ng malaking utang, dapat ay gawin mong goal na magkaroon ng emergency fund. Matutulungan ka nito na magkaroon ng peace of mind. Gusto kong pag-usapan natin ngayon ang emergency fund. Kung ano ito, ano ang kanyang purpose, paano ito pag-ipunan, at saan ito maganda ilagay. Napili ko ang topic na ito dahil common na nangyayari sa ating mga kababayan na dinaanan lang ng isang Pampanga. emergency ay baon na agad sa utang. At kamakailan lang ay marami sa ating mga kababayan, kabilang na rin kami, ay naranasan ng sunod-sunod na lindol at matinding pagbaha na dulot ng bagyong Tino. Maraming bahay at mga gamit na ilang taong pinag-ipunan ay nasira at nawala sa isang iglap. Maraming negosyo ang nagsara at mga empleyado na pansamantalang nawalan ng pagkakitaan. Sa panahon ng kalamidad at kahit ano pang mga hindi inaasahang pangyayari, wala tayong ibang goal kundi ang bumangon at makabawi sa kung ano man ang nawala sa atin. At habang nasa proseso tayo ng pagbangon, malaking tulong din na meron tayong perang magagamit o emergency fund. Kaya siguraduhin na mapanood mo hanggang dulo ang video at ihanda mo rin ang iyong papel at kanulat para malista mo ang mga mahahalagang aral. So kung handa ka na, simulan na natin ang discussion. Part 1. Ang kahalagahan ng emergency fund. Maraming uncertainty sa buhay. Hindi natin alam kung kailan tayo susubukan ng panahon. Wala tayong control sa kung ano man ang posibleng mangyari. Ang tanging magagawa lang natin ay ayusin ang ating mga desisyon at maging handa sa ngayon. Isa sa mabuting desisyon na magagawa natin para protektahan ang ating sarili sa hinaharap ay pag-ipunan ng ating emergency fund. Kung Ilang hindi 30 mo minutes pa na alam tayo. ang hulugan ng emergency fund, ito ay pera o ipon na nakalaan para sa mga biglaang gastusin o hindi inaasahang pangyayari. Ang halaga na kailangan mong mag-ipon para dito ay tumas ng iyong 3 to 9 months na income o living expenses. Pag-uusapan natin ito in detail mamaya. Ang emergency fund ay hindi ito para sa mga luho o bakasyon.
kundi para sa mga sitwasyong kailangan mong mag-survive habang wala ka pang regular na kita. At ito ang unang dahilan kung bakit kailangan mo mag-ipon para sa iyong emergency fund.